Good evening, good evening, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Wednesday. And welcome to your Simbang Pinoy 2025. And let's start with our praise report and prayer request. So let's start with the Anastasios. Good evening, Aldrin and Jasmine. Good evening po. Praise report po, praise the Lord po, naging maayos po yung praise and worship po ng Sunday. Amen. Tsaka po, maayos po kami. Si Jasmine po meron pong prayer request. Pastor, prayer request po, Pastor, sa April 14, may biopsy ako sa left breast ko, Mm. na sana po is, siya, non-cancerous po siya. Okay, sandali lang ha. Jasmine, biopsy. Sa April 14 po. April 14. Okay. Okay po. Negative yan. Yes, amen. Okay. Yun lang. Tsaka na safe po ang lahat sa school and sa work po. At lahat po nung may mga sakit na po is gagaling na po. Yun lang po, thank you. Amen. Yeah, yung praise and worship last Sunday is parang circa 2,000. Yung mga songs na kinakanta ng mga youth namin is naglulundagan, ano, na nagwo-worship hanggang alauna ng gabi kasi youth camp. So, saya. Parang, ano yan eh, mga bagay na pwedeng mag-lead back you into time, kanta, no? Kasi maalala mo yun, kasi yun yung uso nung araw na yun. Pabango, no? Kasi maamoy mo, maalala mo yung pangyayari nung araw. Tsaka ano, tsaka damit. Ano, yung damit, yan. So thank you. Thank you for that wonderful worship experience. I feel like I'm 30 years old again. So, good evening PQ, Kuya Noel, Zel, we have Rachel, Ate Josie, Vincent Mai, Liana Jorel, and Chipapis, and Ate Malen. Good evening sa inyong lahat. All right, so let's hear it from... dali lang po ah. Let's hear it from Ate Josie. Ate Josie, magandang gabi po. Good evening po, Pastor. Good evening po sa lahat. Good evening po. Praise report po. Magaling na po yung mga apo namin. Nakakapasok na po sila. Okay. At si Chipapis po, nag 2 months. Praise God. 2 buwan na po siya. At ano pa ba? Ako po, gumaling na rin po ako. Last week po, may ubot sipon ako. Ngayon, pinagaling na ako ni Lord. I claim it. At yun lang po. At yung prayer request ko po, protection po palagi kay Giselle sa pagpasok niya at sa pag-uwi niya. Maging maayos po yung gagawin nating family sport test. Yeah. Sana maging masaya. Maging maayos po lahat. Ayos, di ba? Opo. Kapag imbita tayo ng maraming kaluluwa, Amen. this is one opportunity kasi na kaya ating ginagawa to. Yung ba makakapag-invite ka ng hindi spiritual, uy, punta ka sa church namin, laro tayo. Alam mo yun? Parang nag-invite ka lang ng gumimik, lumabas, parang ganun. And then eventually, they will be able to see and for us to showcase our church na normal naman pala yung mga tao, tumatawa din. Kasi minsan may stigma, kaya mo sa simbahan, para ay, nako, yoko, baka masunog ako, di ba? So, di nila alam we are all, no, sinners, we are all weak, and we are all imperfect. That's why we need God. No? Kaya nga tayo pumupunta ng simbahan. Hindi naman sinabing pagpunta ka simbahan okay ka na, di ba? We are all in the process. Kaya nga, we cannot judge anyone. We cannot judge anyone sa church kasi we're all in the
process. Right? Yan po. Salamat, Aling Josie. Ako, may ubo pa. Excuse me po. Ayan. Okay, so Ate Malen, magandang gabi sa iyo. Ikaw ba ay listening mode or nagda-drive ka ba or pwede ka mag-share? Ayan. Pastor, is that me you called? Apo, apo. Malan? Did you say? Pwede pa po kasi hindi pa po ako nag-i-start ng kotse. Sige po. Nandiyan kayo sa ilalim nila Ate Rose, malamang. Meron akong Verizon, kaya pumaandar Okay. sa lalim ng Good evening po. Evening. Praise ang akin pong pasasalamat, syempre. Walang kamatayang aking kapatid na si Vince. Eh, At saka po ang aking anak na graduate na po sa May 10. Oh, medyo choppy po. Ayan. Ate Malen, medyo choppy. Sa ilalim ata kayo ng ano. Yan, okay na po. Ayan, okay na po. Hindi, yan na ha. Okay. Sige. Yun lang pasasalamat sa blessings and guidance and keeping my daughter safe away from me. Mm. And she's going to finish her law school na sa May 10, bar exam na po sa July. So another pagdadasal that everything goes well. Kung hindi, di baka naman may ibang plano ng Panginoon. So we'll take it like that. Ayan, amen. Ganda yan. Yes. Mahabang dalangin yun, Pastor, for keeping her safe and sane when she's away Yeah, from mahirap everyone. kasi pag malayo eh. Ako, tsaka wala naman kaming kamag-anak dun. Ano, Florida ba, no? Timalen? Sa Miami po. Miami. Oh, Yeah. yeah. Yun ang aking praise. She'll be coming back dito pagka-graduate niya? No, she's taking the bar in Florida too. Okay. Tapos, Baka ho akong makarating na ng Florida. mag-stay po ba siya doon? Doon na siya mag-for good? I think so. Kasi doon ho ang kanyang bar exam. So most likely that's where she wants to practice. Okay. Meron na po siyang law firm offer. So, Oh, harinawa kung matuloy ang everything. Maganda naman po. yeah, that's Hoping for the best. Praying for the best. Oh, so mga kapatid, wag kayong gagawa ng kaso sa California, sa Florida pwede. Para may joke lang. Hindi Okay. ho, major ho ng contracts and cannabis. Naku, contracts. And cannabis. Cannabis. Naku, para sa mga aging, pwede ang cannabis. Okay, sige po, Ate Malen, at pagpipray natin. Ano po name niya? Alena. Alena. Anong? Ina. Ina. We call her Ina. Okay. Ina Rodriguez. Oh, parang ano. Pero limbo na ho siya dahil nag-asawa eh. Limbo. Okay. Okay. Oh, limbo. Limbo. As in limbo rock. Parang As in limbo rock, as in limbo, in limbo. ganun. Alright. Thank you po. Alright. So, magandang gabi po sa inyo, Pastor Bert, Allison May, Tita Pepot, Gandang gabi po. and Ate Darren. Magandang gabi po. So, sulat niyo lang po kung meron po kayong mga gustong i-share, no? So, saan na ba tayo? Okay. Magbasa muna tayo bago tayo pumunta dun sa iba. Okay, sandito. Good evening po, sabi ni Kuya Vince and Ate Mai. Yeah, nice to see you again, Kuya Vince. And then, sabi naman ni Ate Jazelle, good evening po sa lahat. Praise report po. Safe po ako. Laging nakakapunta to work and nakakauwi from work. And I enjoy working here po. So, praise the Lord. Mabilis ang oras lagi. Prayer request naman po na maayos po ang dental insurance ko soon. Also, maging fruitful po ang ating sports fest. Mag-enjoy lang po ang lahat at makapag-invite din po tayo ng mga bago since soul winner po ang ating sports. Amen. Sabi naman ni Ate Malin, good evening po. We'll definitely listen and we'll try to participate. I'm driving. Apologies. Ayan. Thank you, Ate Malin. Sabi naman ni PQ, praise report, successful, Christian. Dali lang po. Hindi ko makita eh.
Okay, successful Christian law student event today. We had two Christian attorneys speak to students on what it means to be a Christian and an attorney. Also, praise God, I was offered a clerkship for this summer. Prayer request, end of the semester and finals this month, Alab night this Friday. All right. Sandali lang po. Isusulat natin yan. Alright, alright. Sandali lang po. Mahina ang kalaban. Ayan, ayan. Okay. So, sabi naman po ni Kuya Vin sa Natimay, praise report. Praise God for the traveling mercy for Michelle and her friend. Nakabalik na po siya sa school sa Riverside. Praise God for healing at kalakasan kay Vin sa araw-araw. Salamat sa proteksyon ni Lord sa ating lahat. Prayer request, maging maayos po. Check up ni Vince tomorrow with the neurologist na maging okay po lahat ng tests. And thank you po. Sabi naman ni Ate Amy, praise support, thank God for good kidney test result. Amen. Amen, amen. Ba? Ano yan? Magandang... ayan. So, let's hear it from Pastor Bert. Good evening sa iyo. Meron ka bang praise report or prayer request? Prayer request po. Patuloy kay Wedge na sa kanyang trabaho na yung driving niya minsan gabi. So yung safety lang po sa travel niya. And yung uncle po ni Sister LB. Yung nasa San Diego. Pag-pray lang po na healing niya. Yeah. Ano Meron. pong pangalan? Bener. 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 Ano pong niya, complete healing? Ano po, sa blood po kasi yung sa kanya blood. na Blood. nag-transfuse po siya nung last week. Pero nasa hospital pa rin po siya daw sa San Diego. Yeah, blood basta't Meron na nagkukulang po yung hemoglobin siguro. No. so hindi pa po kami nakapalita pero Yeah. pinapapray po siya ng tita ko. Blood chemistry. No. Ng blood. Blood chemistry. Healing. Yeah. Yung blood. Nice blood. Nagkukulang ata siya ng Red. blood. Yan. Hemoglobin yun. Red. RBC. Mm. Si Pastor Bong. Ganon si Pastor Bong. Kulang. Yeah. So, Pero pag-ibig natin si Pastor Bong. naka-confine po siya. Praise report mo. Yung sinundo mo na. Nakasundo po kami kahapon na Okay na. Oo, okay na po sila. Welcome to US. Yeah So, po. 4 po yung anak na maliliit. Welcome to La Filnas na rin, ganyan. Ako ini-invite ko nga po sila Yeah. sa BBS ng mga bata. Sabi ko, Successfully, kaya lang mahirap. ang dami po nila. Hindi po pwede sa isang sasakyan. 6 sila. Anime. Bali, Kung wala pang sasakyan, pick-upin muna ng van. Opo, pag sinabihan ko po sila pag okay. Pag na sila, Pastor, kapag settled down na sila. Pag nakatulog na maayos, nag-a-adjust pa ng oras yan eh. Yes. Maliliit sila eh. 11 to 2 years old. Yeah, 11 to 2. Yung anak, 11 to 2, 11 to 2 po. Parang si PQ dumating dito, 10 ata o 11. Si Joe, 6 or 7. Yeah. Po, Yung 11, bunso, 11, 10, 8, at saka 2 years 2 years old. Yeah. Yeah. So, So, bata pa we lang. would love to welcome them. Na natin sila, Pastor, Na-bless po sila na natulungan natin sila. Actually, yung mother niya nasa Maryland. Yeah. Kaya nagpasalamat din, nag-text kanina. din po sa Yeah, that's the very purpose ng ating van is bless people, no. They were so blessed po. Sinabihan din kami ng tita niya yung kasama, yung dumating din po na magsusundo doon, kaya lang sa amin po sumakay lahat yung mga Kotse lang yung sa kanila. Sa kotse lang po, hindi kakasya. Yung karga lang, puno yung van. Oh, yeah, kasi naglipat talaga yan eh. Migration. Yung mga maleta nila, ilan? Parang si Abri. Nang inatid natin sila galing sa Ohio.
Yeah, yeah. Oh, grabe yun. Ganon karami yung bag nila, Pastor. Puno yung pan natin din. Ewan ko paano Yeah. nila nabibit-bit yun. Kasi ano yun, mga lumang damit, Mm. dinadala nila para sa bata. Eh, syempre, ayaw na nilang i-ship para makamura sila. Yeah, believe ka din sa mga tao na yan. Ay, Salamat salamat po. po, Salamat Pastor. po. Yeah, of course, salamat sa Panginoon. He owns the van and whoever needs it and kumbaga it will serve the purpose para makatulong at makabless. So be it. Di ba? Wala namang problema. Salamat din po kina Tita Josie. Nanghiram po kami ng booster. Yeah. Ano, Sa ano, sa bata. 2 years old daw po. Yeah, of course. Okay, so salamat po mga Pagyos. Good evening po, Alison May, Tita Pepot, Kuya Manny and Nicole. Good evening. And Kuya James, good evening. CJ, good evening. Ate Janet and Sci-Fate, good evening. Ano ba to? Sci-fi ba to? Sci-fi o Sci-Fate? Nalilito ako sa pagbigkas nito eh. Okay, so sandali. Basa muna tayo dito. Okay, para bago tayo umusad. Sabi naman ni Ate Malen, congratulations, PQ. All the best to your clerkship. Amen. So sabi ni Ate Amy, prayer request po, healing for prostate cancer for our friend Rodrigo. Rolando. Sorry, Rolando Hoxon. Yeah, Rodrigo, naalala ko si ano eh, si Duterte. Okay. Hindi lang po Ayan. Alam nyo, nalulungkot din ako eh. Kasi ano yun eh, no? Dati nating presidente. Kahit sino pang dating presidente na gusto ko man o hindi, binoto ko man o hindi. Pero sa akin, basta naging presidente. Kumbaga nakakalungkot na hinuli, dinala doon. Sana tinrial na lang sa Pilipinas, di ba? Anyway, enough of politics. Sabi dito, sabi naman ni Rihanna Jurelen Chipapis, magandang gabi po sa lahat. Praise support po. 2 months na po si Jazael. Uy, 2 months na si Jazael. Bilis Pre-request po for Zion. Chipapis, mas lalo pa po siyang nagiging fuzzy. Sana part lang po ng development niya and wala pong something sa kanya. Ano ibig sabihin ng fuzzy? Hindi ko alam yun. Fuzzy. Yung aligaga. Okay, okay, okay. Ayan. So, 2 months na pala si, no, Jazael. Wow, wow, wow. Ang bilis, Bilis ang panahon. Sunod yan, takbo-takbo na yan. Okay, sulat lang natin dito si Jazael. Okay. Okay, okay, okay. Sabi naman din po dito ni Ate Darren, good evening po, praise support po. Thank God sa strength na binigay ng Panginoon sa akin sa pag-aalaga kay Jaja ng kasakit at pare-request po na patuloy na kagalingan kay Jaja hanggang ngayon may fever pa rin Oh. siya. Oh, okay. Kaya pala wala si Oh. Jaja nung Sunday. Opo, ano ko pa naman siya. Example ko siya dahil kapangalan niya si Elijah. Uh-huh. So, Jaja Fever. Alright. Fever. Sige po, sulat po natin yan. Get well soon, Jaja. Galing ka kaagad, namimiss ka na ng tropa mo. Sabi naman ni Tita Pepot, prayer request, sana po makakuha ako ng schedule to see my primary doctor tomorrow para ma-request appointment with derma. Rashes on my body, very itchy, di makatulog ng diretso. Okay, kasi dapat kita muna ng primary doctor. Yeah, it's a requirement na ang primary doctor ang laging nag-i-endorse no, sa derma. Ayan. Okay, sige Tita Pepot, ipagpipray natin yan. Alright, so next would be iyakin. Iyakin daw ibig sabihin ng fuzzy. Okay, okay. Iyakin. Pinatutunan tayo ngayon gabi. Okay, so sandali lang po. Ayusin ko lang ito. Yung sandali lang po. Sandali lang.
Okay, okay, okay. So let's hear it from Allison May. Magandang gabi sa iyo, Allison May. Praise report and prayer request. Good evening po. Mhm. Nakapasa po ako sa Woohoo! Yahoo! Um, a little bit more to go. Ano, hindi ko nga po promise pero parang midterm po yun. Mhm. Hindi ko na po ano po, and then another thing is thank Lord kasi um good po yung health namin pero praying po for May sakit ha? moms. Thinking, opo, wala po kaming sakit, wala pong Bawal fever, wala magkasakit pong sa ubo. Anastasio ha. Opo. Oo, dapat wala nang ano, wala nang ipagpe-pray sa inyong may sakit. Laging healthy. Ayan. Pinapainom po kami ni mom ng water ampalaya. Oo. And yeah, pero Water ang pala. which is good. Ano po, explain na lang po ni ma'am pag siya na po yung turn dito. So, tapos po, praise report din po kasi everything is going well naman po, maayos naman po. Siguro prayer request na lang po is more guidance and wisdom and bonggang-bonggang energy po nabigay ni Lord para maka-push lang po and minister and magawa po yung will niya. So yun po. Thank you po. Amen, amen. Yeah, kasi mahabang panahon din, no? Parang halos every week, no? May sakit isa sa Anastasio palagi. No? Tsaka itong cruise din, no? Lagi din nakakasakit sa mga bata. So, let's remember them, no? And cover them in prayer para mawala na yung sakit, no? Sa pamilya nila. Amen. All right. Magandang gabi po sa inyo, Ate Rose and Ate Ana Lu. Good evening, good evening. Okey-dokes. Basahin naman natin dito si Sai Faith. Sci-Fi. Praise report. Salamat po kay Lord sa protection po sa araw-araw sa pagpasok sa trabaho. Prayer request. Successful na Alab Night po bukas at Sports Fest din po. Ayan. Good evening po. Ayan. Sabi naman ni Ate Rose, good evening sa'yo, Ate Rose. Okay, dokes. Who else? Let's hear it from Ate Janet. Good evening po, Ate Janet. Magandang gabi po sa lahat. Praise report. Yeah, dumating po kami ng mom ko from Texas kahapon. Just thank God for the safety trip. And yeah, yun lang po. Marami pong salamat at magandang gabi po sa lahat. Amen. Amen. Salamat sa safe trip. Si Kumain kayo ng Whataburger? Huwag mong i-ano yun. Kumain Ano kayo yun ng eh, secret. Whataburger, Ate Janet? Di po, Pastor, kasi marami pong event. Okay. Wedding and then post-wedding. Kaya po, Oo. hindi po kami nakaano po doon. Maybe po next time, Pastor. Yun yung parang in and out nila doon, Whataburger. Oh. Yeah, yun yung sikat nila doon sa Texas, Whataburger. So, pagka nagawi kayo sa Oh. Texas, kumain kayo ng Whataburger. Parang in and out nila. What a burger. Salamat po sa info. Yeah, salamat po. Okay, sabi naman po ni Tita Pepot, I have a praise report din po. Okay, go ahead, Tita Pepot. Anong praise report mo? Go ahead. Tita Pepot? Ay, good evening po. Good evening. Pastor, praise report ko lang po. Kasi yung pong pinagpipray natin na si Beth Miguel, yung sabi kong may cancer na ayaw magpa-convert. Kasi last week, ini-invite niya ako magkita raw kami sa Oceanside, masyadong malayo. So, nung Monday, they went to Anaheim para lang mag-meet kami and halfway doon kami nag-meet. So, natulog ako sa hotel niya one night. Tapos nakita ko, Pastor, na talagang very weak siya kasi may cancer na stroke siya. Tapos ngayon nag-uumpisa siya magkaroon ng Parkinson's disease. So sinishare ko siya. Tapos nakikita ko very open na siya. Sabi niya, hindi na raw siya naniniwala sa religion. Basta daw meron na raw siyang personal relation kay Lord. So kinaid ko lang siya. At nakakatuwa naman kasi asawa niya very mabait. Talagang inaalagaan siya. Kasi matanda sa kanya asawa niya ng siguro 84 yung asawa niya, siya 72 eh.
Sabi ko, tinutokso ko nga, nung college tayo, sabi ko, nagsasawa ka ng matanda para alagaan mo, ngayon ikaw inaalagaan. So, sabi ko rin, alagaan niya rin yung asawa niya kasi yun ang mag-aalaga sa kanya. Tapos hinirang ko rin siya. Tapos bago kami naghiwalay, pinag-pray ko silang dalawa. Tuwang-tuwa naman siya. Sabi niya, ngayon sinishare ko na siya sa messenger. At nakita ko na talagang open na siya. Nung pinag-pray ko siya, talagang nag-accept na siya. That's Kaya good. natutuwa. Kasi sinasabi niya sa akin, sana bago man lang tayo magkita, bago man lang ako mag-goodbye, magkita tayo. Kasi 1977 kami huling nagkita eh. Kaya sabi ko, tuwan-tuwa naman ako, nakita ko receptive na siya. I thank God for that. So, at saka sabi niya sa akin, Pepot, ready na ako, ready na ako. Ready na raw siyang mag-goodbye, handa na daw siya. Kaya nakakatuwa naman na nagbago na yung puso niya. Yun. Amen, amen, amen. Magandang balita yan, ano? At isang tao na tumanggap, no? Kung sakali man na anytime kunin tayo ni Lord, tumanggap siya. Okay, salamat po, Tita Pepot. Okay, so nasa muna tayo dito. Sabi dito, praise report, sabi naman ni Annalou at ni Mark. Vince passed his LAPD exam. Amen. Good job, Vince. All goes well with Vince. Background check and training with LAPD. Nako, kanina, tumatawag kami sa mga police stations kasi naghahanap si Brielle na ma-interview na police regarding sa mga e-bikes, no? Kasi ano siya nasa parang meron silang television program sa middle school nila and she's one of the leaders, no? So, sabi ko yung isa nating police hindi nagsisimba na no? Si Ken, no? LAPD yun Akalain mo, no? Si Vince Sana makapasok agad si Vince para umabot sa interview ni Bria. Amen. I'm happy for you, Vince. Good job. Ayan. Oh, pagka nahuli yung lisensya niyo, wag niyo ituturi si Vince. Okay, okay. We're happy for you. All right. So, lahat ba natawag na natin? Lahat po ba natawag na? At nakapagsulat na sa chat box? Okay, good evening sa iyo. Last but not the least, si Ate Rachel. Good evening, Ate Rachel. Anong iyong praise report and prayer request? Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. So ako po ang praise report ko po is so for this week po ni-re-evaluate po si Rysel sa school niya for the special classes po, and then nakakatuwa po dahil tumawag yung psychologist ng school, and then in-inform po si Jairus na parang may IQ test po yata si Rysel na ginawa or in-evaluate po siya. And then, ang score daw po niya is 99.5%. Wow. So, very high, ganun po. So, and then, mataas din po daw yung score niya sa parang spatial something po dun sa ano rin po, sa academics niya. And sabi nga po, gifted child po talaga daw si Rysel. And then, na-surprise din po yung nag-evaluate sa kanya kasi nalaman po na nagpa-piano pa siya, gano'n. So, praise the Lord po. And then, nung Tuesday naman po, nakita namin yung teacher ni Jairel. And then, very good din po si Jairel. Very happy kid daw po siya, friendly. And then, maganda din po yung improvement niya sa academics niya. And then, nagulat lang po kami kasi dahil sabi sa amin, very shy daw po si Jairel. Hindi po kami makapaniwala. So, sabi namin, very shy. Ganun. Pero yun po, Ganun talaga yun. iba po sa school. So, sabi ko, praise the Lord po kasi maganda po yung improvements ng mga bata. Parang ano naman po, hindi din po kami stressful na parang turuan sila academically. So, hindi din po namin sila pinapressure to be top one, ganun. Pero they're doing very good sa school po nila, and I know that they're doing their best din po. So, yun, praise the Lord po sa wisdom na binibigay ng Lord sa kanila, kasi yun po talaga yung prayers namin mag-asawa everyday sa kanila. So, praise the Lord po. Amen.
Amen. Salamat. Okay, bago tayo dumako sa ating devotion for tonight, basahin mo natin dito, sabi ni Ate Rose, praise report po. Salamat po sa buhay ni Dave at Justin. Kaka-birthday lang po nila. Prayer request po, healing po for Dave. Wala pa po approval sa operation niya. Yung ano niya. Okay, yung so, prayer request traveling mercy kina Mami May. O, kailan ba sila aalis? Ngayon ba o sa Sunday? O nung Sunday na? Ah, sulat po natin dito. Sandali lang po ha. Okay. Dave. Ayan, ayan, ayan. Okay. Okay, so sa Sunday po ang alis sila. Yeah, pag-pray din natin sa sila, no? Happy birthday, no? Brother Dave and Brother Justin. And happy birthday din pala, no? Kay Matthew Mangubat. Yeah, kasi March 31 siya eh. Yeah, sino ba ang may birthday ngayon sa April? I think ang mauuna ata ay si Brother Rick, no? Tsaka si bukas. At saka si Sister Cherry. Yan, batiin natin si Sister Cherry para bumalik na sa church. Okay. So, let's hear it from... Dali na po. Ayan, 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 ayan. Okay, dokes. Ay, 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 ay. Sorry. So, tapos na tayo sa praise report and prayer request. Welcome sa ating Upper Zoom Prayer Gathering 8 p.m. every Wednesday. Ngayon ay April 2, 2025. At ang ating devotional leader ay si Ate Rachel. Next week, si Kuya Aldrin. Okay, tayo po yung magsimula sa panalangin sa panguna ni Ate Rachel. Tayo po yung magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Take it away, Rachel. Okay, tayo po ay manalangin, Lord. Maraming salamat po sa gabiing ito, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin, sa mga pagpapala, Lord, na pinagkaloob niyo po at ipagkakaloob niyo po sa amin, Lord. Una po sa lahat, Lord, pakalinisin niyo po kami sa lahat po ng aming nagawa, na isip at nasabi, Lord, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. At Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord, na binigay niyo sa amin, Lord, upang mag-usap, Lord, at ibigay yung lahat ng prayer request, praise report namin for today, Lord. At nawa po, Lord, pangunahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay ngayong gabi, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, ang ating pong devotion for today, ang topic po natin is, ang subject po is He hears. So, sometimes it can feel as if God is far away. Siyempre, di ba, naisip natin na ang layo ni Lord. Nasaan ba siya? Nasa langit ba siya? I mean, nasa langit siya, sobrang layo niya, di ba? Parang, naririnig kaya ako ni Lord, di ba? Especially yung mga brothers and sisters natin na talagang hindi siya lubusang nakikilala. Naiisip yun na parang, naririnig kaya ako ni Lord, di ba? So, our desires and requests seem so small by comparison that it seems unworthy a task to even ask Him for help. Kasi di ba parang iniisip natin, naisip pa kaya ako ni Lord sa dami ng mga nangyayari. Like for example, yung earthquake na nangyari sa Myanmar and yung sa Thailand, di ba? Minsan naisip mo, kunwari may mga simple prayer request tayo na kunwari, guide mo ko, Lord, sa exam ko today. Maririnig kaya ako ni Lord? Kasi ang daming problema, di ba? Ang daming bigger problems or ang daming mga bigger challenges na kaya naisip natin, naisip pa kaya ako ni Lord or naririnig niya pa kaya ako? But He is a God who loves His children. He wants us to be happy, to feel fulfilled. When we approach Him with our wants and needs, He truly hears us. The next time you feel as if your requests are too unimportant to bother God about, remind yourself that He is always listening. Though He may not answer you in the way you expect, He is right there beside you, ready to lend an ear. Kaya nga po sabi dito sa verse natin for today sa 1 John 5 verses 14 to 15, sabi, this is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Allow yourself to be filled with God's presence today. He loves you and wants the best for you. If you ask in His will, He will answer you. So this is a great reminder po na
maliit man yan o malaking bagay na hinihingi natin sa Kanya, always remember that He hears us, no? And hindi niya tayo talaga iiwan. So, it's really a great, great, tawag doon, yung access natin that we have this confidence that we have with Jesus Christ. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang ating Q4D for tonight, is there a time in your life that you felt that God is not listening to you? What did you learn and how did you overcome it? So, yun po yung ating question for discussion and then simulan ko na rin po. I think sa akin naman po, hindi naman po talaga yung parang feeling ko na hindi ako nasagot. Pero yung parang time siguro na hindi niya pa ako sinasagot kung yes ba or no or wait. Siguro yun po. So, pero binibigay ng Lord sa atin yung time of waiting para po mag-grow yung patience natin and then mag-grow din po yung relationship natin with the Lord. Kasi kapag po, di ba, to be honest, kapag may mga challenges or problems tayo, doon tayo mas lalong lumalapit sa Kanya and gusto niya po yun. So, yun po yung akin. So, yun po. Maraming salamat. Maraming salamat, Rachel. Magandang tanong yun. Naririnig ba tayo ni Lord? Di ba? Or di ba siya busy? Kasi hindi tayong problema sa mundo eh. Kaya pinaproblema niya yung sa Thailand, sa Myanmar, sabi nga ni Rachel, at iba't iba pang mga pangyayari sa buong mundo. Hindi kaya sobrang busy si Lord at naririnig niya pa kaya ako? No? Napakagandang tanong. Good evening sa'yo, Trixie. Ayan. So, yeah, let's hear it first from we have here Aldrin and Jasmine. Good evening, Aldrin and Jasmine. Good evening po. Marami pong beses, Pastor, in the past, lalo na nung di pa tayo mature sa faith po natin. Siguro po yung pinakamatindi po yung sa amin yung nga po yung 14 long distance relationship. 14 years kaming long distance ni Tagal Jasmine. no? Opo, so it was a time na I was kaka-born again ko lang po and then for so many years akong loyal and talagang on fire for the Lord and serving sa church. But parang I was questioning him, Lord, bakit ang tagal naman? Bakit di ko ba makuha si Alison na si Jasmine? Took 14 years. And then, yun nga po, it was because na rin of something that hindi ko naman kasalanan. Yung birth certificate niya, yung marriage certificate namin nadamay, na kailangan pa namin paayos kaya lalo pong tumagal. And then, yun nga po, in the middle of the waiting, so ako po yung medyo naging lukewarm kay God. But God used that season sa amin dahil doon po naman nakilala ni Jasmine si Lord. Yeah, nakilala ni Lord si Jasmine, ni Jasmine si Lord. Doon po siya naging born again. Doon siya mas lalo nag-seek kay God. So, ayun po. And then eventually, si Allison, nag-church na rin. And then, ang nakakatuwa po kasi yung mother-in-law ko po naging born again po dahil doon sa season na yun. So, I give God all the glory. At ngayon, magkasama na po kami. Wala na pong long distance na iyakan. So, praise the Lord po. Short distance na lang. Habo. Tsaka po, hindi na po iyakan, masaya na po kami. Yeah. Ayan yung all things work together for good, no? For those who love God and called according to His purposes. Amen. Amen, amen. Salamat, Kuya Adrian. How about si Ate Jasmine? Meron ka bang gustong idagdag dyan? Yung sikreto mo sa Ampalaya water mo? Pastor, si Jasmine po meron. Go ahead, Jasmine. Siguro, Pastor, yun sa akin yung ngayon po, di ba? Siguro normal lang talaga ito na kasi syempre nagsiserve tayo kay Lord na talagang faithfully po. Tapos biglang ito nagdadatingan yung mga sakit-sakit. Bigla na lang akala mo okay na, smooth na lahat. Tapos biglang may mga pagsubok na darating. Parang minsan mapapaisip ko na
anong kulang, may mali ba, yung ganun po, yung magtatanong ka talaga kay Lord kung Lord, ano naman po kami, ba't po ganun, ganyan. Yun. Amen. So, So, pero naniniwala po kami kay Lord na may dahilan po lahat ng bagay na mas lalo pa kami maging faithful lalo sa Kanya at magtiwala. Yun lang po. amen, amen. Just hold on and uh, papanalangin natin kung ano man yung minsan ay may something wrong sa katawan natin. 'Di ba? At saka madami na tayong resibo sa church, no, na pwede nating ipagmalaki yung ating pananampalataya sa Panginoon dahil sobrang dami niyang pinagaling sa church, no. So, thank you Anastasio family. Okay. Basa muna tayo dito sandali. Sabi ni Kuya Vincent natin, waiting on God's answer to our prayers is never easy. O nga naman. But it is always worth it because His timing is perfect. He knows what's best for us and we just have to trust Him. Right? Amen. Correct. No? At minsan, ang hirap kasanin yung no, ng timing ng Panginoon. On my part, yung parang minsan yung, "Oh, Lord, nalimutan mo na ba kami? Ba't ganito kami, no? Patuloy kami lumalago, pinapalago nyo kami. Pagkatapos, patuloy naman sumisikip yung aming, pasikip na kami ng pasikip sa aming pwesto. Ay, ko, naawa ko, umiyak ko sa Panginoon. Lord, tamo naman yung mga tao na nilagay mo sa leadership ko, no, na paglinggo nagsisiksikan kami dun sa Wiley Lobby, no? At pero actually wala nga nakakapansin, parang ako lang. Parang ang napapansin ng tao yung saya nila na nag-stay sila doon na kahit nasisikipan sila. Pero alam mo yun, minsan parang naisip ko na parang tagal naman nung hinihintay ko, Lord, na sagot mo na kumbaga mas maluwag at mas malayang pwesto pagdating sa paglilingkod. Anyway, minsan lang siyempre kahit darating ka talaga sa punto na gano'n na minsan tatanungin mo si Lord, 'di ba? Alright. So, magandang gabi sa iyo, Tyron, the Tron Machine. Good evening sa iyo. Okay, pakinggan naman natin si Ate Josie. Magandang gabi po, Aling Josie. Ano po ang inyong kasagutan? Good evening po ulit. Ako po yung ipinagpe-pray ko po yung ate ko. Mas may edad po sa amin parang panganay na maging Christian siya. Hanggang ngayon po, hindi matagal na po yun na sineshare namin, hindi yung pinagpe-pray ko rin po siya, hindi po siya talaga hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nakakakilala. Pero pag kami mga problema siya or tumatawag siya doon sa isa kong ate tsaka sa akin kasi pareho kami Christian, siya na lang hindi. Naniniwala naman siya, pero hindi pa rin nga mabitiwan yung pagiging kagaya natin noon Katoliko. Sa akin po, parang sabi ko, Lord, parang yun ang inaano ko, parang hindi naririnig ni yung prayer namin ng ate ko. Parang hindi naririnig. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa dahil alam ko po na darating yung panahon na makakakilala din po siya. Sabi nga po namin sa kanya, gusto mo ba ikaw maiwan dito? Hindi ka namin makasama. At tawa-tawa lang po siya. Meron daw siyang sariling Diyos. At saka, kayo may Diyos din ako. Sabi niya sa akin minsan. Kung minsan po ayoko na rin sineshare namin siya pero ayokong makipagtalo sa kanya. Hindi ako nawawalan ng pag-asa dahil alam ko in His time, makakakilala ng ate ko. Ayan po. Amen. Minsan nga po yung sineshare mo ng sinesharean, tatanggap naman pero medyo matagal, no? Tapos yung hindi mo sinesharean at okay, minsan mo lang na-sharean. Nagulat ka pa, sila pa yung biglang mainit, biglang
nag-aalaw sa Lord, di ba? So hindi natin masasabi, kumbaga. Ah, kumbaga, panahon talaga ng Panginoon. Basta role natin, mag-share. Yan, Opo. mag-invite, mag-share. At, Mhm. alam nyo, pero sa totoo lang napapansin ko, no, katulad ako sa kamag-anak ko, sa tatay ko, sa nanay ko, sa kapatid ko, no. Um, al- ah, hindi naman sila nagsisimba sa born again Christian Church. Pero madalas silang nanonood nung every Sunday natin eh. Di ba? So ako naniniwala ako na mga nagtataniman siya sa puso nila. Amen. Yeah, at isang araw ay aanihin sila ng Panginoon. Hindi naman ako ang life giver eh. Hindi naman ako ang savior eh. Sana magamit, no? Kahit ibang pastor, kahit sino, kapitbahay ba namin o ano. Sana kahit sino, magpadala ang Panginoon. At hindi pa pabayaan ng Diyos yan. Pangako niya yan sa Book of Acts, no? Amen. Your household will be saved. No? You and your household. 10 ng iyong mga kamag-anakan. Amen. Kaya tayo ay maglingkod lang, maging tapat sa paglilingkod para po makita natin kung paano tayo suklian ng Panginoon. Amen. Okay. So, ibig sabihin, sa piging, masarapan pa natin yung pagkain. Parang gano'n na, di ba? Pag natin yan, eh, no? Ako, mas mag-aral ako para maganda yung sermon na ibibigay. Kumbaga, kanya-kanya tayong pwesto, eh. Di ba? Pagbutihin natin yun at i-reward tayo ng Panginoon. At syempre, isa sa mga desire natin, no, na makakilala talaga yung mga mahal natin sa buhay. Gusto natin, syempre, makasama natin sila doon sa langit, no, ng Amen. buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po, Tita Josie. Good evening po, Pastor Bert. Sister LV, baka meron po kayong gustong isagot dito sa ating tanong. Yeah. Bisita po si Sister LB ako na lang po. Yeah, tunay po na Nagdabi ko sa bisita nyo. ang Panginoon po walang duda siya po ay nakikinig, no, sa ating mga daing sa Kanya. Kaya lang, minsan baka baligtad siguro, minsan tayo ang hindi nakikinig sa ating Panginoon. Minsan sinasagot niya tayo, tayo naman ay hindi nakikinig sa Kanya. I believe that the Lord answers our prayer not only in a audible voice, but sometimes in a small voice in our heart. And I believe para sa akin, even a whisper kapag tayo nananalangin, mga whisper natin kahit na hindi malakas, kagaya na aking patotoo na even in the middle of the night, nung kami po kaming dalawa ni Weds noon, sabi ko sa kanya, sa isang kwarto na isang gabi, I just whispered to her. But that whisper, na sinagot ng Panginoon na bigla ako, na kinabukasan yung sinabi ko sa kanya the Lord, kapag nagkaroon ako ng pera, anak, sabi ko, bibili kita ng Ensure. That small room, yung gabing yun. The following day, merong taong dumating sa pintuan, pumasok, then nagbigay ng isang kahon. So, nung pagbukas namin, umalis na yung tao, yung laman ng kahon ay Ensure. Kapag nanalangin ka, specific or whatever, yung sinasabi ko na kahit na whisper lang, kahit na umiyak ka na thinking that no one hears you or at inisip mo ang Panginoon ay inabandon ka niya. God is still there listening to you. At kapag ito'y kailangan mo talaga para sa ikabubuti mo, God is not hesitant to give it to you para sa ikabuti mo at ikapupuri ng pangalan niya. So, wag po tayong magduda na ang Diyos natin ay Diyos na dumidinig at kumakatagpo sa ating mga panalangin. Yun lang po. At alam ko na marami pang himala sa mga kapatiran natin na nawi-witness natin ang ginagawa ng Panginoon. Thank you po. Salamat, Pastor Bert. Excuse me. Okay, so
Let's hear from Allison May. Allison May, good evening sa'yo. Good evening po. Sa akin po, yung sa question po na nagkaroon po ng time where feeling ko bakit may mga opportunities na I could have grabbed pero parang hindi inalaw ni Lord na makuha. Mm. So parang inisip ko po na bakit ganun? Na parang ang ganda-ganda na siguro na magiging resulta if that opportunity came to light and um I was able to be a part of it. Pero like biglang things happen, it shakes you, it crumbles your ground to the point na discourage po ako. Cause like it's part of my prayer na parang, oh Lord, thank you sa ganitong talent na binigay mo sa akin and I'm finally able to see myself getting somewhere. Tapos biglang, boom, everything gets cut off. So, doon po ako parang napapaisip na, ba't ganun? Parang, yung alam niyo po yung bibigyan kayo ng ice cream tapos, joke lang. Parang ganun. Yeah. So, that's how I felt back then. But now that I go back and thinking about it, if those opportunity came to light, then siguro hindi ko po makikilala ng gusto si Lord. Hindi ako magkakaroon ng, like, I'm not gonna be eager to have a relationship with Him. Kasi if that opportunity came to light and I was able to grab it and be part of it, hindi po ako siguro nasa papuri or hindi po ako siguro nasa kids ministry. Hindi po ako magiging active sa church. Mhm. So, that's what I call God has a plan and a purpose why things happen. So, kahit hindi ko man nakuha yung ice cream, binigyan naman po ako ng cake. Di ba? Mhm. So, yun po yung para sa akin. So, I still thank God. And at first, it doesn't make sense, but in the more that you get close to God's plan for you, the more you realize and look back na, thank you, Lord. And I appreciate it sa lahat ng mga nagawa mo and the plan that you have for me. So, yun po. Thank you po. Amen. Amen. Sarap naman yung cake. Opo naman. Sarap. Amen. Amen. Yeah, talagang si Lord ang nakakaalam. No? Minsan, ang hirap nga maintindihan. Ano? Pero God knows everything. Sabi naman ni Ate Amy, naniniwala po ako na mga prayer request natin sa Panginoon ay sasagutin niya ayon sa kagustuhan at oras niya. Maging persistent at trusting lang kay Lord. Amen. Sabi naman ni Rachel, ha ha ha. Matawa siya kay Alex. O nga naman, ano. Ah, kumbaga, when we need something, when we ask for something, hindi sa oras at panahon natin at kagustuhan natin. Nakabase pa rin sa Kanya. Kaya nga pag nananalangin tayo, kung loloobin niyo po, if it is your will, di ba? Sinasabi natin. Sabi naman ni Ate Darren, naalala ko po noon, nung na-hospital yung lola namin, mama ng papa ko. Pinag-pray namin lahat na sana gumaling siya sa sakit niya at wag sana muna kunin siya ni Lord. Pero yung plano ni Lord di po sumang-ayon kung ano ang kagustuhan namin. Kinuha niya lola namin at sobrang lungkot po ang nararamdaman namin. Pero kahit yun yung nangyari, still ang faith at trust namin kay Lord ay di nawala. Nagpatuloy pa rin ang buong family sa pag-serve sa Kanya. Amen. Amen. Lalo na, no, sa mga, nga, no, yung mga ano, nagkasakit, tapos pumanaw. Parang mapapatanong ka sa Lord, no? Bakit? Di ba? Parang ganun. Pero anyway, kung nakakaramdaman man tayo ng mga ganong pagkakataon, normal yun. Kasi syempre, hindi naman tayo superhuman eh. No? Pero, yun nga, doon naman nadidevelop ang ating pananampalataya. Alright. Maraming salamat, Rachel, sa iyong devotional sa ating devotion ngayon at tayo dumako sa ating panalangin. Manalangin po tayo.
Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po palagi dito sa gabi na kung saan malaya kami manalangin. Wala po nanguhuli sa amin, wala pong nagbabanta, wala pong nagbabawal. Meron po kaming kalayaan, meron po kaming technology to be in one spirit, no, in one time. Kahit iba-iba kami ng lugar, nagkakaisa kami na kayo po ay kausapin at humiling sa inyo, magpasalamat at purihin ang pangalan nyo. Sa gabi na to, talagang tinataas sa amin ang pangalan nyo sapagkat napakabuti niyo sa amin, sa buhay namin. No, lahat po ng aming ah, pagkukulang ay pinapatawad nyo at ang aming mga mapangailangan ay pinoprovide nyo. At kayo po ang nagturo sa amin na magmahal, maging compassionate, maging kind, maging maintindihin. At nasa proseso po kami ng pagbabago palagi. Napakahaba po ng pasensya niyo sa amin at tunay. Tuloy po kami nagpapasalamat. Patawarin niyo nawa kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, sa mga bagay na ginawa namin, naisip namin o nasabi namin na hindi po kalugod-lugod sa inyo at nasaktan po namin ang iyong damdamin. Dalangin po namin ang pagpapatawad. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Pagkalinisin niyo nga po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo at patuloy niyo po kami na ilagay sa proseso ng pagbabago. Papasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng prayer request namin na naging praise report na. Si Vince nakapasa na sa LAPD, si isang Vince ay nakatayo at nakalakad na at mga madaming gumaling, mga safe na nag-travel at sa simbahan namin na patuloy na masigla, masaya at lumalago. Dakila ka po sa buhay namin. Maraming salamat po sa lahat po naging prayer request namin at lahat po ng mga sinagot ninyo na naayon, Panginoon, doon sa inyong kalalwalhatian at kagustuhan. Maraming salamat po. Dalangin namin, Panginoon, ang mga susunod na dalangin na aming mamumutawi sa aming mga labi ngayong gabi. At kami mag-aas ng favor sa inyo, Panginoon, upang ipanalangin ng mga tao sa paligid namin, kayo din ng aming mga sarili. Tinataas sa aming, Panginoon, sa inyo ang number 51 to number 60th na aming mga attendees, Lord God, at si Maya, si Teyong, si Mark, si Trixie, si Alessi, si Gianna, si Girly, si Carl, si Teacher Leslie, si Pastor Ray. Dalangin namin, Lord, na bawat isa sa isa sa kanila ay patuloy niyo po na pagpalain, ingatan, palaguin sa kanilang buhay spiritual. Nawa kung ano man yung dalangin ng puso nila, kung naayon man sa kagustuhan nyo, ay ipagkaloob nyo. Dalangin namin, Panginoon, ng safety sa araw-araw para sa kanila sa pagpasok nila sa trabaho, sa eskwela. Ingatan niyo po sila, huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. Ilayo niyo rin sila, Panginoon, sa mga sakit at mga problema, Panginoon, na hindi nila kakayanin. Patuloy niyo po silang gamitin sa simbahan para po marami pang pagpalain sa buhay nila. Maraming salamat po sa patuloy niyo na pag-aruga sa aming simbahan. Tinataas din namin sa inyo ang aming LA campus, ang Filipino Church, English, Spanish, North and South Korean. Ay po magpala, ganyan din po ang New Covenant Academy. Palain niyo rin po sila, Panginoon. Sa ating Church of the Nazarene, Ate Josie, kindly lead us in prayer. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord, na nilalapit po namin at dinudulog sa inyo ang Church of the Nazarene, General Superintendent Lucy Cracker, Jumbo Sambert, Daniel Sarmiento, District Superintendent Mark Liman, LA District Board of Ministries, District Office Staff, Shy Person, Janet Wilkins, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Girly, Rachel, and Sister LV. La Pilnas Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rabe, and Pastor Acled.
English, Pastor Joshua, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way. Spanish, Juan Pajardo, Lina Pajardo, Gladys Rosales. South Korean, Kai San Lee, Moon Hao Lee. North Korean, Jongwan Lee, Isok Lee. MCB staff, Star Curtis, Nick Minor, New Covenant Academy. Lord, nilalapit po namin ang mga pastors, ang mga pastors namin, Lord, at lahat po, Panginoon, pati na po ang mga superintendent namin, Lord, ang mga board, Lord, at ang mga miyembro, Lord. Tulungan mo po sila, Panginoon, gabayan mo po sila, ingatan mo po sila, pati na po ang kanilang mga pamilya. Kung may mga problema at sakit po sila sa panahon ito, ikaw po ang magpagaling sa kanila. Dahil ikaw po ang aming great healer, i-provide mo rin po ang kanilang pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Lord, bigyan mo rin po sila ng katalinuhan na nagmumula sa iyo upang magamit nila ito sa iyong mga gawain, Panginoon. Ganun din po, bigyan mo sila ng pusong mapagmahal, kagaya mo, Lord. At bigyan mo rin po sila ng pagkakaisa ang bawat churches, Panginoon, sa amin. Lord, ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Panghawakan mo po sila, Panginoon. At huwag mo po silang pababayaan. Maging good example po sila, Panginoon. Para po sa mga miyembro at sa lahat ng makakakita sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po ang Covenant Academy. Nilalapit po namin sa mga student dito, Panginoon. Dalangin po namin na makakilala rin po sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po at binabalik na po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat po, Ate Josie. Complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Pastor Bert, kindly lead us sa complete healing po. Salamat po. Praise God. Salamat po, Panginoon. Tunay o Diyos, kayo po ay ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Kaya tinatas po namin ang mga sumusunod. Si Brother Dave, meron siyang operation, Panginoon, or surgery. Kayo po ang magpagaling nito, Panginoon Diyos. Si Pepot, meron po siyang rashes sa kanyang katawan, Panginoon. Kaya rin po, Panginoon, ang humipo sa kanyang katawan. Si Jaja, na sa oras na ito, Panginoon, na meron diyan siyang lagnat. Kayo rin po, Panginoon, ang humipo sa kanya. Si Jasiel, po kay Chipapis, sorry, mas lalo po siyang nagiging pasi, sabi niya. So, hiling po namin sa batang ito, Panginoon, na 2 months na siya. Palagi niyo po siyang bantayan at kagalingan po ipagkaloob sa kanya rin, Panginoon. Si Benir, Panginoon, ang uncle ni Sister Elby, complete healing na meron siyang diferensya sa they found out sa kanyang dugo. At kagalingan din po, Panginoon. Si Jasmine, biopsy by April 14, Lord. Even right now, Father God, we claim yung negative po, kung ano man yung mga kukunin sa kanya, Panginoon. Pastor Bong, Lord, dugo din niya. We claim, Father God, na kayo po, Panginoon, magpagaling sa kanya, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Diyos. At yung kukunin na tubig sa kanyang bone marrow, we pray na ito po ay maging negative, Panginoon, kung ano man ang maging resulta nito, Diyos, at magiging maganda. At kayo pa rin ang magpapagaling sa kanya. Kay Martha, meron po siyang hernia. Lord, healing din sa kanya. Kay John Patrick, Lord, we continue to pray for him na meron siyang anxiety. Si Geraldine Estrada, complete healing. Meron siyang autoimmune. Si Zenny Mayo, may breast lump. Si Daisy Narciso, tendonitis. Si Pastor Jeff, Panginoon, even right now, yung kanyang knee problem, Lord, kayo po ang mag-correct nito at maging sa kanyang
Siya ay inuubo ngayon, Panginoon, Lord. Tinatas namin siya sa inyo. Si Tita Pe, Dumok, Lord, enlargement of liver, gallbladder, at mayroon po siyang polyps, Lord. Kayo po ang umipo rin kay Tita Pe at maging sa kanilang pagbiyahe, Panginoon. Kayo po ang lumukob sa kanila. Ingatan sila, Panginoon. Si Tessie Laureano, complete healing. O ano man po ang karamdaman niya, Panginoon, inaangkin na namin. Si Vince, complete healing din po sa kanya, Panginoon. At ganun din po kay Patrick Noel, anak ni Brother John. Lord, we ask for miracles sa kanya rin, Panginoon. So Lord, lahat ng mga aming nabanggit, kayo po ang, you know them very well more than us, Father God, Lord. You know what they need. So Lord, we just claim your healing, Lord God. Kayo ang Diyos na, si Diyos na nagpapagaling, Jehovah Rapha. And we believe, oh God, there's nothing impossible with you. At ang lahat ng mga itong kahilingan na ito, Panginoon, ay tinatas namin sa inyo at wala po kami may pagmamalaki na kayo lamang, Panginoon, ang aming tinatawagan upang lahat ng ito, Panginoon, namin dinulog. Kayo ang kakatagpo nito, Panginoon, upang ang yung mga anak na ito, Panginoon, na umasa, na nagtitiwala sa inyo ay makakaranas ng iyong kagalingan. At ganun din po, Panginoon, ipagkakaloob namin sa inyo, Panginoon Diyos, na hindi kami makalimot na kayo lamang ang dapat tumanggap ng kapurihan sa ikapupuri ng iyong pangalan, Panginoon. Let it be, Father God, let your will be done sa lahat ng ito, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po, Pastor Bert. Amen. Healing from cancer, kindly lead us po. Ano lang po? Adri, thank you. Heavenly Father, Lord God, thank you for tonight, Lord God. Thank you, Lord God, for being with us, protecting us, Lord God, and thank you for this opportunity, Lord God, to pray together as a church family, Lord God. And Lord, we pray for the following people. For Rolando Jocson, Rachel Capulong, Julian Ipapo Castillo, Ulan Ruiz, Malu Gakad, Maribeth Paredes, RB Andres, Beth Miguel, Parkinson's, Robert Ward, Eileen Biernes, Medina Panganiban, Miss Mina, Jonas Mom, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Georgie Bondoc Stevens, Ricardo Madrid, Rachel, Edwin Lucas, Risa Tong. Lord, you know each one, and you know what they need. You know the affected area, Lord God, of cancer, Lord. We just pray and that you will dissolve this cancer in Jesus' name. This is not from you, Lord God, and we rebuke it. Lord, we just pray that you will fulfill your promise. Your word says that by your stripes we are all healed, Lord God. And Lord, we just speak of healing for these people, Lord God. May you give them strength. May you give them hope. May you encourage them, Lord. Lord, may you provide for them, especially financially, Lord God, that all their needs will be met, Lord God. Send people, Lord God, who can also bring comfort to them, Lord God, and will provide moral support, Lord God. And Lord, may they strengthen their faith, Lord God, through this season, Lord. Use this season, Lord God, for them to get to know you, to search you, to love you even more, Lord God, and to have a deeper relationship with you, Lord Jesus, Lord. That may you use this, Lord God, to glorify your name, Lord. When they are healed, Lord God, may you use this, Lord God, as a powerful testimony, Lord God, of your goodness, your faithfulness, Lord. That nothing is impossible with you. That this cancer is nothing to you, Lord God. You are the creator of the heavens and the earth, the universe, Lord God. And we are yours, Lord God, and these people, Lord God, you love them. We know that you have a purpose for them. We know that you have a plan for them, for their future, Lord God. That this will be a seed that will bear fruit, Lord God. That more people will 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 be strengthened, Lord God. That those who are looking for proof, this will be a great evidence, Lord God, that you are real and you are still almighty, Lord God. Thank you, Lord God, for your goodness, Lord God. And we just pray that these people, Lord God, will seek you earnestly. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. Amen. Salamat, Aldrin, for personal supplication, special favor, and mga requests. Rachel, kindly lead us. Thank you. Continue to pray. Lord, we're praying for Ate Wedge, Lord, sa kanya pong safety sa pagdadrive niya, Lord. Give her traveling mercy, Lord, as she goes to her work. And ganoon rin po sa kanyang pag-uwi, Lord. And we're praying, Lord, na makasama po namin siya every Sunday, Lord, at maging free po siya every Sunday, Lord. Napanalangin din po namin si Pastor Cled, Lord, sa kanya pong prayer request this coming end of the semester and her finals and yung prayer request po about the Alab Night, Lord. We're praying, Lord, na bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, Lord, sa kanya pong exam, Lord, at sa semester na to. At lahat po ng na-review niya, Lord, ay yung maalala niya during her exam, Lord. At alam po namin, we're claiming it already that she will pass all her exams, Lord, this semester. And we're praying, Lord, sa successful Alab Night bukas, Lord. Nawa po marami makapunta, Lord, at hawakan niyo po yung mga puso't isipan ng mga makakarinig na salita niyo bukas, Lord. Pinapanalangin din po namin si Ina, Lord, sa kanya pong last semester din po this coming June, and then yung kanya pong bar exam, Lord. Gaya po ng aming prayer request for Pastor Clet, Lord, you give her wisdom and knowledge, Lord, as she prepare for her exams, Lord, and habang sinasagutan niya po yung kanyang bar exam, Lord, ay ma-recall niya po lahat ng mga pinag-aralan niya from day one, Lord. Pinapanalangin din po namin yung recently na nangyari na earthquake sa Thailand at sa Myanmar, Lord. Kayo po nawa ang mag-provide at humingi po, Lord, especially yung comfort sa mga taong nawala ng mahal sa buhay, Lord. At nawa po makabangon po sila through your guidance, Lord, through your grace, Lord. Pinapanalangin din po namin yung upcoming Philippine election, Lord, this coming May. Nawa po hipuin niyo po lahat ng mga boboto, Lord, at alam po namin na your will be done, Lord, sa mga itatalaga nyo na leaders sa Pilipinas, Lord, at give them calmer hearts and minds, Lord, lalo na po kapag nirelease na yung resulta, Lord. Alam po namin na nagtatalaga kayo ng mabubuting mga leaders, Lord, hindi lang po sa Philippines, but then sa lahat po ng bansa, Lord. Pinapanalangin din po namin traveling mercy for Tita Laura, sa Dumok family, and sa Acosta family, Lord. Give them traveling mercy, Lord. Maging smooth po ang kanilang biyahe, Lord, pauwi at papunta sa Pilipinas, Lord. Binapanalangin din po namin at yung mga nagjo-job hunting, Lord, si Ate Jelly and si Marla, Lord, that you will give them the perfect jobs, Lord, and employers, Lord, na hindi po magiging tawag dun, hadlang, Lord, sa gawain niyo, Lord, especially Saturday and Sundays, Lord, at bigyan niyo rin po sila ng healthy jobs, Lord, employers, once hired na po sila. Alam po namin, Lord, na hindi po namin nabanggit lahat ng special favor and request, but then you know the desires of our hearts, Lord, and you will give them according to your will and your perfect timing. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat, Rachel, for connecting events, programs, projects, evangelism, discipleship, and missions. Allison, kindly lead us. Thank you. Lord, salamat po sa gabing ito. We just pray and lay our hands over connecting events, programs, projects, evangelism, discipleship, and I pray, Lord God, na gabayan niyo po ang mga maipaplano po namin sa church to invite more souls, Lord God, and to have them to get to know you. I pray, Lord God, na ihanda niyo po ang mga bawat miyembro sa La Filnas to have the heart and to have the wisdom, to have that Holy Spirit dwelling in our hearts, Lord God, na palagi po kaming ready to accommodate those people who are gonna come in and come out of the church, and to be able to be part of your instrumentals, Lord God, para magamit po kami na maengganyo po sila to have a relationship with you. Not to dwell in religion, but to dwell in relationship with you, Lord God. I pray, Lord God, sa Tenebrae Friday namin. I pray na marami po kaming ma-invite, ma-encourage, relatives man, friends,
and classmates, so on and so forth, Lord God. I pray, Lord God, that may you touch their hearts, na they will be free that day, they will have the heart, and that you will speak to them to have the interest to go. And I also pray, Lord God, sa Easter Sunday, may you guide the things that will be happening, yung buong lineup, Lord God, na magaganap. I pray, Lord God, na mas maraming ma-encourage sa testimonies, and those people who will be speaking, and that testimony will speak in the hearts of every people that will hear it. And I also pray for Mother's Day. Thank you, Lord God, for that day. Thank you na mai-bless niyo po ang mga nanay in this day. And things will be successful in this connecting event. Marami pa po kaming ma-invite na lola man yan or mga mama po. I pray, Lord God, na ma-bless po sila during the service. May you touch their heart, Lord God. May you give them the warmth and the strength that they need, yung providence. I also pray for Father's Day. Thank you po sa mga tatay, sa buhay ng mga tatay. I pray, Lord God, that marami din po kaming ma-invite, Lord God, na mga kalalakihan that are father, Lord God, that may you allow their hearts, Lord God, to be softened, and na it will not be a coincidence that they will land sa church, Lord God, on the Sunday. And I also pray for District Assembly. May you guide everything overall. May there be connection and correlation towards you, always connecting back to you, Lord God, that it will not be centered to anywhere else. Everything will be focused on you, Lord God. Kayo ang magiging sentro ng spotlight sa that night. I also pray for mission trip. Pinagpipray po namin, Lord God, na if it is your will, may your will be done. May the people, Lord God, may it be a member or people that are about to come, Lord God, na maengganyo po sila to have the heart to experience to join the mission, or to even have the heart to give for the mission. And I pray, Lord God, that this mission trip will always center you. May you guide everything, Lord God, that will be followed ng mga plano mapupuntahan at matutulungan. I pray, Lord God, na for this mission trip to be very fruitful, not just for our church, Lord God, but sa other churches and people pa po, Lord God, na you called us, Lord God, para mapunta, Lord God, sa iba't ibang lugar to evangelize, Lord God. And I pray, Lord God, for those who have a calling, and those you put in their hearts, Lord God, at sa mind nila na they are interested and they want to put their availability in your hands. I pray, Lord God, that may you put it into use, and for it to be utilized, Lord God, for the glory of your name and your kingdom. And we praise you, we worship you, we lift your name up high in your kingdom. May your will be done. May we decrease and may you increase in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, Allison, for our popcorn prayer. If there's anything na missed out natin, na gusto niyong ipanalangin, you may do so. Dear Lord, thank you, Lord God, for my cousin Alu and Nico, who visited last Sunday. I just pray that they would find La Filnas to be a home church, Lord God, a family of community of faith, Lord God, na they would find our church to be a place where they can grow spiritually, Lord God, and may you bless them. Na pati po yung kanilang anak ay lumaki po sa church and makilala po lalo si Lord. Lord, whatever your will is, Lord God, may you give them clarity, Lord God, and direction on what to do, Lord God. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this night, Panginoon. Tinataas ko po, Panginoon, ang aking prayer partner, si Sister LV. Ano man po, Panginoon, ang unspoken request niya, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon. Please, Lord, guide mo po siya, Panginoon. Give her wisdom, and ano man ang hilingan ng puso niya, Panginoon, ipagkaloob mo po ito. Alisin mo po ang balakid sa lahat ng hinihiling niya, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, tinataas ko rin po
ang aming kapatid na si Mikay, nawa Panginoon na mapagbigyan mo ang kanyang kahilingan, Panginoon, na madala niya ang kanyang asawa, Panginoon, si Brother Steve. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon, sa araw-araw. At i-guide niyo po siya, panatiliin niyo po silang lagi ligtas, Panginoon. At isa lang po ang desire ng puso ni Sister Mikay, Panginoon, na lumago ang pananampalataya nila mag-asawa, Panginoon. Gamitin mo po rin sila sa anumang gawain sa simbahan, Panginoon. Salamat po. Binabalik po namin ang parangal at puri sa Lord. In Jesus' name, amen. Lord, I also lift up to you, Lord, si Hazel. I pray, Lord, na yung pong mga pinadala niya na mag-attend po, magkakaroon po sila, Lord, ng 10 days mission sa Uzbekistan. It's in Central Asia, Lord. Restricted area po ito, Lord, pero it's underground, pero iingatan niyo po sila, Lord. I lift up to you, Lord, lahat ng mga taong pinadala niya ng letter para sa support, na financial support para po sa mission nila individually. I pray, Lord, na i-bless niyo po yung mga taong pinadala niya ng sulat, and at the same time, yung padadala niya po, Lord, para ma-bless din po si Hazel, para ma-raise niya po yung funds na kailangan nila para sa 10 days mission this coming September. And I know, Lord, i-grant niyo po lahat ng prayer request itong mga taong ito na mag-attend ng 10 days mission. Thank you, Lord, and thank you for all the blessings at patuloy niyo pong hipuin yung mga taong tutulong po sa kanila, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po, Panginoon. At ikaw ay aming patuloy na pinapasalamatan sa lahat ng aming dinulog sa inyo. At sa aming pamamahingayan, mga Panginoon, ang iyong pagpapala, igawad sa bawat pamilya na aming kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po. Tayo po'y magbukas ng mga bintana at tayo'y mag-family picture na. Ayan. Love, sama ka ba? Ilaw dito. Patayin ko lang yung background. Dali. Ayan. Ayan. Dali lang po. Ayusin ko lang po. Sino baby? Dali lang po. Sandali lang po. Ayan. Okidoks. Ayan. Po. Ayan. Okay na. On the count of 3, 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you guys. We'll see you. Don't forget, Alab Night. Sa Friday, Alab Night. Mag-pray tayo. 18 to 40 years old. Oh, good night na. Good night po. Good night, Good night po. We'll see you on Sunday. Tama na ta. See you po. Salamat po. Thank you po. Kung black or white kayo. Halika na, skip na tayo. Black versus Team White. Night. Bye-bye. Thank you you. po.